Let it be, Jesus.
voices for me. For me. And let it be, Jesus, for me to live is Christ, for me to live is Christ. God, I'll breathe your name above everything. Let it be, Jesus, for me to live is Christ, for me to live is Christ. God, I'll breathe your name above everything. Let it be, Jesus. Let it be, Jesus. Let it be, Jesus. 12 verse 30 ng Mark. Napakaganda pong talata. Sinasabi dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Uulitin ko po, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Pagpalain nawa ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po yung makakaupo na. Praise God. The title of our sermon today is Worship That Pleases God. Everybody say worship that pleases God. Amen. Praise God. Worship that pleases God. God wants all of you. Gusto po ng Panginoon ang lahat na nasa atin. God doesn't want a part of your life. He asks for all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. He desires your full devotion, not a little bit of your life. A Samaritan woman once tried to debate Jesus on the best time, place, and style of worship in John chapter 4. Ano po ang sabi ng Panginoon sa babaeng Samaritana? Jesus replied that those external issues were irrelevant. Where you worship is not as important as why you worship. Uulitin ko po ito. Hindi po mahalaga kung saan ho tayo sumasamba. Ang mahalaga ay kung bakit tayo sumasamba. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Ang mahalaga ay kung bakit tayo sumasamba. Pangalawa po, ang mahalaga ay ilan sa bahagi ng iyong sarili ang itinatalaga mo sa Diyos. No? Sumasamba ka pero hindi po buo. As I have mentioned a while ago, God wants all of us. All of our being, no? All of our heart, all of our soul, all of our minds, and all of our strength. So ang mahalaga hindi po yung lugar. Ang mahalaga ay kung bakit natin siya sinasamba at ilang bahagi ng ating pagkatao ang ating inihahandog sa ating Panginoon when we worship. There is a right and wrong way to worship. The Bible says in Hebrews chapter 12, verse 28, let us be grateful and worship God in a way that pleases Him. We will worship God in a way that pleases Him.
Mali po, mga kapatid, yung kahit anong paraan ng pagsamba, basta pagsamba, para sa Diyos din naman yan. Mali po yun. No? Yung sinasabing kahit anong daan mo, no, pwede kang dumaan papunta sa TAP, pwede kang dumaan dito sa may papuntang Quiapo, no? May iba-ibang mga daan sa Caloocan, etc. Pero hindi po ganon sa Panginoong Diyos. Mayroon pong worship that pleases Him. Sa Biblia, naghandog po si Abel at naghandog po si Cain. Magkapatid po ito. Pero kaninong handog ang tinanggap ng Panginoon? Ha? Tinanggap ang handog ni Abel. No? At hindi po natanggap yung handog ni Cain. So ano nangyari? Nagkaroon po ng puot sa puso ni Cain dahil hindi po natanggap ang kanyang handog at kanya pong pinatay ang kanyang kapatid na si Abel. What I'm saying is, hindi ko mo nagwo-worship tayo katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya kung magwo-worship tayo, dapat katanggap-tanggap sa Panginoon. Ito po yung sinasabi ko kanina, sayang ang pinunta natin dito kung tayo po ay sasamba, pero yung ating pagsamba ay hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Meron pong 4 na karakteristik ang isang pagsamba na nakalulugod sa Diyos. There are 4 characteristics of the kind of worship that pleases God. Number 1 is this: God is pleased when our worship is accurate. God is pleased when our worship is accurate. Siguro napakinggan nyo na ito. Gusto kong isipin na ang Diyos ay ganito. I'd like to think of God as, no? And they share the ideas of the kind of God they would like to worship. Gumawa po sila, nag-imbento po sila sa kanilang kaisipan tungkol sa Diyos. At mga kapatid, ganun gusto po nila itong sambahin sa paraang gusto po nila. That is not right. That is idolatry. No? Now, ang pagsamba na nakalulugod sa Diyos ay isang pagsamba na accurate. Everybody say accurate. At yung accurate, mga kapatid, must be based on the truth of the Scriptures. Hindi yung aking opinion, hindi yung inyong opinion, although our opinion, mga kapatid, is we are entitled to our opinion. Everybody's entitled to their opinion. Pero hindi ko mo opinion tama. Meron pong batayan ng tama, at ang batayan ng tama ay salita ng Diyos. Ang tama ay nasa salita ng ating Panginoon. So kung tayo po isasamba sa Kanya, we have to worship God accurately, no? At it must be based on the truth of the Scriptures, not our own opinion about God. Jesus told the Samaritan woman that true worshiper will worship God in spirit and in truth. The true worshiper will worship God in spirit and in truth, for they are the kind of worshiper the Father seek. Nag-aantay po ang Panginoon, naghahanap po ang Panginoon ng mga tunay na mananamba. At ang tunay na mananamba ay sasamba sa Panginoon Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Everybody say spirit and in truth. Pangalawa, God is pleased when our worship is authentic. Everybody say authentic. Sa Tagalog, totoo. Sabihin mo sa katabi mo, totoo. Hindi nagkukunwari. When Jesus said you must worship in the Spirit, He wasn't referring to the Holy Spirit, no? But He was referring to our spirit. Tayo pong tao, body, soul, and spirit. Kaya nung sinabi ng Panginoon, we have to worship God in spirit, He is referring to our spirit, no? Yung spirito ng tao, na nasa tao. Yung spiritong yan, dapat yan po ay sumasamba sa ating Panginoon. That spirit that resides in our body was made in the image of God, no? You are a spirit residing in a body. God designed your spirit to communicate with Him. So worship is your spiritual response to God's Spirit. So yung pagsamba, yung espiritu na nasa atin, mga kapatid, ito ay sumasagot, ito ay nagre-respond sa banal na espiritu. Yun po yung totoong pagsamba. Kapag ang Espiritu Santo at ang ating espiritu, mga kapatid, ay nagkaroon po ng pagkakaisa. Nagkaroon po ng pagkakasundo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So when Jesus
said, love God with all of your heart and soul, he means that worship must be genuine and heartfelt. Everybody say, our worship should be genuine and heartfelt. Everybody say, puso. Mula rito sa puso. Ha? Pagsasamba tayo sa Diyos, dito. Ha? Hindi po sa nguso, dapat dito. Sasamba tayo sa Diyos mula sa ating puso. No, it is not just a matter of saying the right words. No, you just mean that what you say and you say what you mean. Heartless praise is not praise at all. Uulitin ko po, heartless praise is not praise at all. It is worthless and an insult to God. Kapag nagsabi ka, praise the Lord, hallelujah, wala po sa puso, hindi po yan pagsamba. Yan po ay pang-iinsulto sa Panginoon Diyos. Since when we worship, God look past on our words to see the attitude of our hearts. Hindi po pinakikinggan ng Diyos yung mga sinasabi natin eh. Ang pinapakinggan ng Diyos yung sinasabi ng puso natin. Yung ugali ng puso natin. The Bible says in 1 Samuel chapter 16 verse 7, 1 Samuel chapter 16 verse 7, man look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang Panginoon tumitingin po sa puso. No? Since worship involves delighting in God, it engages our emotions. Everybody say emotions. God gave you emotions so you could worship Him with deep feelings. But these emotions must be genuine, not fake. Hallelujah! Bibigyan ka ng Diyos ng emosyon, tatawa ka, iiyak ka, malulungkot ka, ngingiti ka. Emotions po ito binigay ng Panginoon eh. At gusto ng Panginoon yung emotions natin ma-involve pagdating sa worship. Pero kailangan ang emotion should be genuine and not fake. God hates hypocrisy. He doesn't want showmanship, pretense, and phonies in worship. We can worship God imperfectly, but we cannot worship Him insincerely. Everybody say amen. Of course, sincerity alone is not enough because you can be sincerely wrong. That is why both spirit and truth were required. Alam mo kung bakit spirit and truth yung nire-required? Para hindi ho tayo madaya ng emosyon. Hindi tayo madaya, mga kapatid, ng emosyon. Kinakailangan, ito po ay spirit and truth. Worship must be accurate and authentic. Everybody say accurate and authentic. Yan. God-pleasing worship is deeply emotional and deeply doctrinal. We use both our hearts and our heads. Ginagamit natin yung puso natin, ginagamit natin yung isip natin. Hallelujah. Sa mga ilang mga linggo na darating, pinaplano namin yung Praise and Worship Team seminar. No? At ito po'y paghahanda para po sa seminar, para po sa Praise and Worship Team. Dahil kalimitan, dahil sa husay ng mga manunugtog, God-given talents, at hindi naging maingat, napupunta sa showmanship, napupunta mga kapatid sa performance. Parang ang church service, mga kapatid ko, ay show. Entertainment yung worship. Nawala na yung place ng Holy Spirit, mga kapatid, dahil ang papuri napunta na sa mga awit, manunugtog at mananayaw. Pero hindi po yan, mga kapatid, hallelujah, ang dahilan kung bakit naririto po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dapat ang ating pong pagpupuri sa Panginoon is accurate and authentic. It must be deeply emotional and deeply doctrinal. We have to use both our hearts and our heads. Everybody say amen. Today, many equate being emotionally moved by music as being moved by the Spirit. Ang importante, mga kapatid ko, ito pong pagsamba natin, inihahandog natin sa Diyos at ang pagnanais natin siyang masamba, mga kapatid, na nakapagbibigay ng lugod sa Kanya. Everybody say amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Real worship happens when your spirit responds to God.
not to some musical tone. In fact, some sentimental, introspective songs hinder worship because they take the spotlight off God and focus on feelings. Kailangan po, tayo po, kahit involved yung feelings natin, dapat it should be deeply emotional and deeply doctrinal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo, pinakamalaking hadlang sa pagsamba, sarili po ninyo. No? Iniisip ninyo, ano kayang iniisip nung crush ko rito? Papalakpak pa ako. Patalon-talon pa ako. Pero, ano kayang itsura ko pag umiyak ako? Gwapo kaya ako? Saan ho kayo nakakita ng umiyak na gwapo? Pati pag iyak ba naman, kailangan pabebe? Pati pag iyak, pabebe pa yung pag iyak? Mga kapatid, kailangan po maintindihan po natin ito. Sapagkat ang totoong pagsamba ay kapag ang iyong espiritu ay nakakonekta na sa banal na espiritu. Kapag yun ang nagkaroon ng komunikasyon, hallelujah, ikaw ay nasa isang pagsamba na nakalulugod sa ating Panginoon. Pangatlo, God is pleased when our worship is thoughtful. Everybody say thoughtful. Jesus' command to love God with all of your mind is repeated 4 times. Love God with all of your mind, inulit-ulit ng 4 na beses. Ang ibig sabihin nito, napaka-importante sa pagsamba natin, kasama natin yung isip natin. Nandito ba isip nyo? O nasa mga bahay ninyo? Yung isip ninyo, naiwan nyo roon sa gagawin nyo sa bahay. Yung isip ninyo, naiwan doon sa eskwelahan, sa Noah Academy. Naiwan doon sa mga crush ninyo. Kailangan, mga kapatid, kasama sa pagsamba natin ngayon yung ating mga pag-iisip. Palakpakan po natin ang Panginoon. In the New Testament, God is not pleased with our thoughtless singing. No, pagkanta na hindi po nanggagaling sa isip. If worship is mindless, worship is meaningless. Ulitin ko po, if worship is mindless, it is meaningless. You must engage your mind. Jesus called thoughtless worship as vain repetition. Even biblical terms can become tired cliches from every word, overused words, and we stop thinking about its meaning. Kapag wala na pong ibig sabihin yung sinasalita natin, hindi natin iniisip yung kahulugan, it becomes vain repetition. It is so much easier to offer cliches in worship instead of making an effort to honor God with our press words and ways. Tanong ko lang sa mga kapatiran, lalo na sa matagal, kamusta ba yung pagsamba ninyo? Paulit-ulit lang ba? Kung paulit-ulit at hindi kasama ang inyong isip, it becomes a vain repetition. Paulit-ulit at walang kabuluhang salita lamang. Bakit hindi natin subukang baguhin yung pangkaraniwan nating ginagamit? Ano ba yung mga pangkaraniwan? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Bakit hindi naman natin palitan? Mag-isip naman tayo ng press words na parang sinasabi natin, Lord, nag-e-effort talaga kami kasi gusto naming i-honor ka talaga. Halimbawa, Lord, we revere you. Lord, we admire you. Hindi ba mas maganda yon? May iba naman, hindi lang puro praise the Lord, hallelujah. Lord, we value you, Lord. Lord, we respect you. We honor you. We appreciate you. Meron ba rito nag-iisip ng ganon? Na ibang mga salita naman na pasabi ni Lord, ano ba naman yung anak? Paulit-ulit naman na salita yan eh. Kasama pa ba isip dyan? O baka bukang bibig na lang yan? Pero kapag nakikita ni Lord, mga kapatid, naghahanap tayo ng synonyms. Naghahanap tayo, mga kapatid, ng ibang mga salita na pwedeng maiakma sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Mga kapatid, tinitiyak ko sa inyo, kasama nga ang ating isip pagdating sa pagsamba. And this worship blesses God. Everybody say amen. Kasama po rito yung being specific in giving God compliments.
Halimbawa, binigyan kayo ng pagkain sa araw-araw, pasalamat po tayo. Dahil mga taong hindi na po nakakakain. Gusto ko rin sabihin nito sa mga pastor na naririto. God wants our corporate gathering to be thoughtful, pinag-isipan. Paul devote an entire chapter of 1 Corinthians chapter 14 and conclude by saying, everything should be done in pitying and orderly way. Kailangan po yung service natin, corporate worship, dapat should be done in orderly way. Everybody say orderly way. Dapat to ito po ay nasa ayos. At sinabi pa niya, kung may mga bisita tayo, mga unbeliever, sabi ni pa niya, kailangan yung worship natin should be understandable, no? Upang nang sa ganun, ma-appreciate nila kung ang dahilan kung bakit tayo sumasamba. Kaya nagpapasalamat ako, Sister Danica, worship leaders, song leaders dito. Sila sabi dito sa atin, bakit tayo kumakanta? Bakit tayo pumapalakpak? No? Hindi ito para sa ating sarili lamang. Kasi ito ay salita ng Diyos na sinasabi na enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Ito yung paraang gusto ng Panginoon na siya ating sasambahin. No? Sabi ng banal na kasulatan, 150 verse 6 ng Psalms, let everything that hath breath praise ye the Lord, praise ye the Lord. Kaya kung may hininga ka, sambahin mo ang Panginoon. Lahat ng may hininga rito magsabing amen. Kaya kung may hininga ka at alam mo may hininga ka, hindi ka dapat mahiya eh. Dahil ito ang utos ng kasulatan, lahat ng may hininga ay kailangang magpuri sa Diyos. Pero wag ho kayong mag-alala, kung wala mang may hininga na magpupuri sa Diyos, ang sabi ng Biblia, ang mga bato, mga kapatid, ay tatayo at magpupuri sa ating Panginoon. Gusto niyo bang tumayo ang mga bato? Para magpuri sa Diyos? Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan, earthquake. No? Paggalaw ng lupa. Siguro mga kapatid, sabi ng lupa, kung ayaw ng taong may buhay na magpuri sa Diyos, kaming mga bato ay tatayo para magpuri sa ating Panginoon. O kita nyo, pagkatapos ng earthquake, lahat ng simbahan puno. Diba? Lahat ng simbahan puno. Natakot eh, Lord. Huwag mo nang patayuin yung mga bato para sumamba. Kami na lang ang sasamba sa'yo. Kaya sa lugar nito, hindi ikinahihiya ang pagsamba. Sa lugar nito, ang pagsamba ang pinakapangunahing dahilan kung bakit tayo naririto. At hindi lamang pagsamba, worship that pleases God. Amen! Isang pagsamba na nakapagbibigay lugod sa ating Panginoon. Number 4, God is pleased when our worship is practical. When our worship is practical. Sabi sa Romans chapter 12 verse 1, Romans chapter 12 verse 1, offer your bodies a living sacrifice. Ihandog natin ang ating mga katawan na isang buhay na alay. This is the spiritual act of worship. Why does God want your body? Ba't gusto ng Panginoon ng ating mga katawan? Why doesn't He say to offer your spirit? Because without your body, you can't do anything in this planet. Ha? Kung wala kang katawan, wala kang magagawa rito sa mundong ito. Samantalang nasa mundo ka, kailangan ibigay mo sa Diyos kung anong meron ka. Meron kang katawan. Everybody say amen. Kaya gusto ng Panginoon, ibigay mo ang iyong katawan. Because God-pleasing worship is worship that is practical. Yan po yung worship the Lord with all of your strength. No? Practical ang Lord eh. Gusto niya sumasamba sa Kanya. Mga kapatid, mga buhay, kasama yung katawan. Sino sa inyo rito ang gustong sumamba ang mga espiritu niyo lamang, pero katawan niyo hindi? Sino sa inyo gusto papuntahin yung espiritu niyo lang dito, pero yung katawan niyo lang sa bahay ninyo? Mga kapatid, dahan-dahan ho kayo, baka hindi na bumalik yung espiritu nyo sa katawan nyo. Di ba? Hindi pwedeng humiwala yung ating espiritu sa katawan natin. Dahil ang kamatayan, by definition, is the separation of body and spirit. When our body is separated from our spirit, then we die. Then we're dead. Huwag yung pangaraping aalis ang inyong katawan. Ang inyong espiritu sa inyong mga katawan.
At huwag niyo sabihing, Pastor, huwag ko kayong mag-alala, ang espiritu ko nandiyan dyan. Hindi po ako makakarating sa pagsamba, pero yung espiritu ko nandiyan dyan. Huwag po, delikado po yun. Praise God. God is pleased when our worship is practical. Hallelujah. Ang problema lang sa living sacrifice, no, ito po, kasi sabi ng Bible, offer yourselves as a living sacrifice. Ang problema sa living sacrifice, we always associated sacrifice with something dead. No? Pag sinabing sacrifice, inisip natin, patay, sinakripisyo yan, patay na yan eh. Katulad ng marami nangamatay ngayon, yung tinatawag nilang EJK, karamihan daw doon, sacrifice. Tinumba na para hindi magsalita. Sacrifice sa tawag doon. Kasi yung patay, ini-equate natin sa sacrifice. Pero ang gusto ng Panginoon, ang mag-o-offer sa Kanya, living sacrifice. Everybody say amen. Everybody say living sacrifice. Taas ang kamay ng mga living. Taas ang kamay yung mga buhay. Mga kapatid, kayong mga nakataas ang kamay, nais ng Panginoon na ihandog nyo ang inyong mga buhay na isang buhay na alay sa ating Panginoon. Ang problema lang sa buhay na alay, dahil buhay, Sister Susette, pwedeng umalis sa altar. Buhay kasi, yung patay, paghiga mo ng ganon, hindi na aalis yun eh. Living sacrifice, teka muna, parang walang bantay pwede munang makapag-tong-eats. Pwede munang makipagbarkada. Pwede munang makipag-inuman. Mali po mga kapatid. Sa mga young people na naririto, alcohol is a good solvent. Mabuti raw at magaling na solvent ang alcohol because it dissolves family. It dissolves relationship. It dissolves marriages. It dissolves bank accounts. It dissolves. Ang dami pong winawasak ng alcohol. Kaya kung ayaw nyo mawasak buhay nyo, tigil-tigilan nyo na yan. Tigil-tigilan nyo na yan. Ganyan po pag-aalay ng buhay natin sa Panginoon, dapat nakabayubay din tayo. Nakakita ka ng alak, palibasay nakabayubay ka, kahit na gusto mong bumaba, hindi ka na makababa. No, inaano ka ng alak, Brad, ba't hindi ka lumalapit? Dati manginginom ka, pasensya na kayo, inihandog ko ang buhay ko sa Diyos bilang isang buhay na alay. Buhay na alay. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ lives in me. Hallelujah. Kailangan po natin maunawaan ito. Hallelujah. Gusto ng Panginoon, pagdating po sa pagsamba, practical. God is pleased with different sacrifice of worship, thanksgiving, praise, humility, repentance, offering of money, prayer, serving others, and sharing with those in need. Lastly, real worship costs. May halaga po ang totoong pagsamba. I will not offer anything to the Lord my God that costs me nothing. Gusto ko kapag mag-offer ako kay Lord, may halaga. Sana po wag tayo mag-offer kay Lord na walang halaga. Alam ko, napaka-busy natin. Pero mula sa kabisihan natin, aalis tayo, pupunta tayo sa gawain. That is an offering to the Lord that costs you something. Bakit ka naririto? Bakit ka nagpupuri? Bakit ka nagluluwalhati? Hindi ka nakatulog kagabi? Kailangan mo magpahinga. Pero sa kabila ng kapaguran ng katawan, gusto kong bumangon because I will not offer anything unto the Lord that cost me nothing. Kahit na ako ay patang-pata na, hallelujah, kahit na buhay ko pa, iaalay ko, masamba ko lamang ang ating Panginoon. Minsan, nalapit na ng gawain, hindi pa makarating. Lalakarin lang, hindi pa makarating. Humingi ng tulong sa pagbibigay, mayroon namang ibibigay, nagdadamot pa. Ang galing lang natin tumawag ng Panginoon. Panginoon. Ang galing lang natin manghingi. Pero pag tayo na ang tinatawagan para tumulong sa nangangailangan, ayoko po, sayang kasi.
Nakapaghandog pa tayo sa Diyos ng isang buhay na alay ng ganon? Hindi po, mga kapatid. Hindi po ito katanggap-tanggap sa ating Panginoon. When Jesus said, love God with all of your strength, He pointed out that worship takes effort and energy. Listen, worship takes effort and energy. Worship the Lord with all of your strength. Kanina pinasasayaw na tayo ni Tintin. Mga kapatid, sway ng body. Hindi ko lang alam kung bakit may arthritis ba kayo? Ha? O mga tuod kayo? Hindi kayo makapag-sway. Ang tigas-tigas. Ha? Pero pagka nakarinig, oh man, Gangnam Style. Dug, 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 dug. Naintindihan nyo ba yun? Hindi, Koreano yun eh. Walang, pagdating sa kung ano-anong mga sayaw na hindi naiintindihan eh. Para mga bulate nilagyan ng asin. Pero pagka kay Lord, hiyang-hiya. Hiyang-hiya. Worship the Lord with all of your strength. Amen. Pag sinabing talon, talon. Hallelujah. Ba't ba tatalon? Tumatalon sa kagalakan. Ha? Sino rito ang alam si Lord ay nagbibigay ng magandang buhay at gagawin ng Panginoon paganda ng iyong buhay, pero nalulungkot kayo? Ba't ka nalulungkot? Kasi si Lord bibigyan ako ng magandang buhay. Naniniwala ako bibigyan ako ng Lord ng magandang buhay. Kaya malungkot ang mukha ko. Mga kapatid, it's very inconsistent, di ba? Kapag kasi Lord nangangako ng magandang buhay, tuto pa rin ng Lord yan. At kapag tuto pa rin ng Lord yan, at naniniwala ka, walang dahilan para hindi ka sumamba ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip, at ng buong lakas. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang totoong pagsamba, mga kapatid, ito po. Ha? You praise God even we don't feel like praising Him. Hallelujah. You praise God even when you don't feel like praising Him. Yun ang tunay na pagsamba. No? Tinatalo mo yung ganung pakiramdam. There was a time, Brother Macho is leading us in song inspiration. Ang saya ng kanta, pero siya hindi masaya. Parang meron po siyang nararamdaman sa kanyang puso. Sabi niya, Lord, patawad, Lord. Gusto ko sabihin sa inyo, mga kapatid, hallelujah, dapat naiintindihan natin ang kinakanta natin. At tama, humingi tayo ng tawad kung iba yung kinakanta natin sa itsura natin. Dapat, mga kapatid, kung ano kinakanta natin, pinaniniwalaan natin. At ang kinakanta natin, buhay si Lord, kailangan paniwalaan natin na buhay si Lord at buhay tayong nananamba sa Kanya. Amen! Woo! Hallelujah! Minsan, may isang brother, ang pangalan niya ay si Matt Redman, a worship leader in England. He tells how his pastor taught his church to the real meaning of worship. To say that worship is more than music, he banned all singing for a time while they learned to worship in the other way. Binan niya yung pagkanta, binan niya yung tugtugan. Sabi ng pastor niya, wala mo lang kantahan, walang tugtugan. Ano gagawin natin? Basta sasamba tayo sa Diyos sa ibang paraan. Pansamantala lang naman yan. You can just imagine, walang music, walang kantahan. Samantalang sa panahon yon, sinasamba nila ang Diyos sa ibang paraan. Nakasulat si Matt Redman ng classic na kanta. And listen to his song. Sa kanya pong kanta, sinabi niya ay ganito. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Musician, please come. You search much deeper within than the way things appear. You're looking into my heart. Doon na isulat ni Matt Redman yung song. Sabi niya, mga kapatid, sa kanyang awit, I'll bring you more than a song. Lord, pupunta ako. Hindi lang awit ang dala ko. Higit pa sa awit.
Hindi mo naman masyadong requirement yan. You search much deeper within than the way things appear. You're looking into my heart. Gusto ko sabihin sa inyo, mga kapatid, ito po ang totoong pagsamba. Ang ganda ng tugtugan natin. Pero pag wala ng tugtugan, nakakapagpuri pa ba tayo sa Diyos? O baka dry na tayong lahat at sinasabing, nako, dry naman yung service, walang tugtugan, walang kantahan eh. Mga kapatid, higit po sa kantahan at tugtugan, ang nais ng Panginoon ay ang pag-aali ng ating espiritu. Hallelujah sa Kanya upang makakonekta sa banal na espiritu at sasabay natin siya sa espiritu at sa katotohanan. Sasambay natin siya with deep emotions and deep feelings, deeply doctrinal. We will use our heart, we will use our heads. Mga kapatid, we will sing what we mean and we will mean what we sing. We will praise God with all of our minds. This is not a thoughtless worship. Pagka sinabi natin, hallelujah, I love you, Jesus, totoo na sinasabi natin, I really love you, Lord Jesus. Listen, mga kapatid, kapag ka nakakonekta tayo sa Lord, at yung ating pagpupuri lumagpas sa bubong na to, at nakarating sa langit, hindi mo alam, may gagawin ng Diyos samantala nakaupo ka ngayon. Mapupuspos ka ng banal na espiritu, gagaling ka sa iyong karamdaman kung may karamdaman ka, lalakas ka sa iyong kaluluwa, patitibayin ka ng Panginoon sapagkat ikaw ay nagbibigay ng isang pagsamba. Praise God. Amen, amen. Tatay po tayo lahat. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within than the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Thank you for listening. We just heard God's message through Pastor Arnold Dumalagan. He's a man of God from Jesus Christ Household of Christian Faith Church International Full Gospel Incorporated, based in Manila, Philippines. Pastor Arnold Dumalagan would like to reach out with God's Word so that people around the world may become disciples of Jesus Christ and member of His body. Now, if you have any prayer requests, comments, or suggestions, you may visit our Facebook page or just send us an email to jchcfcmanila@yahoo.com, or you may contact us at 0923 156 6171. Thank you and God bless. Yes, it's all about